So yun mga kabiyaya, eto pag-usapan natin Daniel Padilla and Catherine or Katniel issue. Eto nga daw mga kabiyaya, no? Di umano lang naman. Na itong Katniel ay pinapaboycott ng mga fans nila. At ayaw na daw nilang manood ng mga lalabas na movie ni Daniel Padilla. Ay naku, grabe ito. At ito, yung mga pag-uusapan natin, 3 video to, no? Dami natin pag-uusapan ngayon. Oo, para hindi bitin, di ba? Ganun na rin naman eh. Nag-aaksaya na rin naman kayo ng oras dyan sa panonood, tsaka kachismis. Pag gano'n na kayo, lubos-lubosin nyo na. So ito, no? Sophia binunyag paano nahuli ni Catherine, si Daniel at Andrea. Ewan ko kung totoo to, ha? Gillian Vicencio umamin na. Ito sa iba naman to, ito naman umamin na. Ito pa isa, ginawa ni Carla sa gitna ng hiwalayan. No, so syempre bago na ito po pala, meron pa dito yung umalma ang ABS-CBN na Talent Management Division nila na Star Magic sa nagkakalat ng fake news. Ewan ko anong fake news na to. Tagsalita na ang ABS-CBN at Star Magic hingil sa naging hiwalayan ng real-life couple na si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla. Parang reporter ba? Parang reporter ako ngayon, no? So syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Ang bilis eh, no? So panoorin muna natin itong mga video na natin itong ginawa ni Carla sa gitna ng hiwalayan na yudipunggol. Ano naman kaya itong ginawa ni Carla, ni Maring Carla? Sabi ko naman kay Maring Carla, maghunis dili siya. Oo, wag siya wag agad siya tawag dito, wag agad siya ma-high blood. Okay, i-play natin to para mas maganda. Sa gitna ng hiwalayan ng Katniel. Viral. Viral daw. Ano nga ba ang nangyaring hiwalayan para sa ina ni Daniel? Ano nangyari? Ito'y ilan sa mga napansin ng netizen sa ginawa ni Carla Estrada. Anong napansin? Kasama niya sa larawan ng taong ito. Anong napansin? Kamakailan ay nagpakita pa rin ng suporta si Carla sa ex-girlfriend ng kanyang anak. Okay. Dahil ito sa kanyang post kung saan kasama niya ang dalawa sa isang picture. Okay. Matapos nga ang kumpirmasyong hiwalay na ang Katniel, ay makikita pa rin ang suporta nito. We love you both. Ito nga ang naging caption nito sa kanilang picture kasama si Catherine. Marami naman ang natuwa dahil mukhang maayos pa rin ang relasyon nito sa naging nobya ng anak. Sa kabila nito, laking pagtataka ng netizens kung bakit may kasamang abogado ngayon ang aktres. Naku po. Sa gitna ng kumpirmasyong hiwalay na nga sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla, ibinahagi ni Carla Estrada na nakipagkita siya sa abogado. Okay, ano? Sa kanyang IG story, pinakita nito na kasama niya ang abogadong si Attorney Lorna Capunan. Patay tayo dyan. Thank you, Attorney Lorna Capunan. Mensahe dito ni Carla. Makikitang... Hindi kasi ganito yan, alam nyo, yung mga about to dito, pagdating sa mga attorney niya. Di ba may mga sila Catherine Bernardo at si Daniel Padilla. So baka siguro nagtanong si Ma'am Carla Estrada kung ano yung mga dapat gawin at dumaan sa magandang proseso yung hatian. Kasi may mga ano yan eh. May mga negosyo yung dalawa, yung Katniel na dalawa silang may-ari. So kailangan nilang pag-usapan at idaan sa batas sa magandang usapan kung ano yung magiging hatian ng dalawa. Siyempre mga kabiyaya, milyon po yan, hindi po yan basta-basta. Hindi ko lang masabi dito kung ano yung mga business na yun na silang dalawang may-ari, si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla, no? So hindi ko alam yun kung anong mga business yun. Kaya siguro yung about dun, kaya nagtatanong si Carla Estrada. So yan na, sinagot ko na kayo ha. Picture ng dalawa habang nakaakbay dito si Carla. Sa isa pang story, ibinahagi nito ang isa pang picture kung saan may iba pa silang kasama. Bagay pala sa akin yung Hindi naman dinetalya ng aktres kung sino ang mga ito bukod sa caption niyang
ay trio tagapayo. Laking pala isipan sa netizens kung bakit may paabogado si Carla sa gitna. Ginagawan nyo na ng issue eh. Over na yan eh. Ibig sana gumit na at ay analyze lang yung mga nangyayari. Dagdag bawas kayong mga vlogger kayo eh. Palibasan, hindi nakikita mga mukha nyo eh. Ito kasi yan, di ba may face to face si Carla Estrada? O ano yan? Baka yung tatlong yan, yung mga nakikita nyo, nakasama ni Carla Estrada, yan po yung mga gaganap na bilang trio tagapayo sa face to face. Hoy, napanood ko yung taping nun, ang ganda. Hiwalayan ng Katniel. Maraming nagsasabi na baka patungkol ito sa business sa meron ang dalawa. Pwede rin, pwede rin. It's business. Of course, nanay ka. Pabor-pabor. Mas maingay pa itong si Mother Carla kesa dun sa mga batang nag-break na. Mas bitter ka ba, Mother Carla, kaysa kay Catherine? Grabe naman. Sigurista din si Mother. 2 days pa lang ang breakup, may lawyer na agad. Nagmamadali. Hirap sa Pilipinas, no? Ang Jollibee Chicken. Ang Jollibee Chicken Joy ay kay, kay Atasha Mulak. Oo. Ang hirap sa Pinas, mga kadabarkads, mga kabiyaya. No? Alam niyo yung bakit? No, nakita lang may kasama kang abogado, may demanda na agad. Ba't kaya ganun ka-advance yung mga mindset dito ng mga Pilipino, no? Oh, alam niyo ang gawin niyo? Alam niyo sa mga marites diyan, ang gawin niyo, mag-imbento kayo ng missile. Yung missile na kapag pumutok, magiging mabait lahat ng tao. Okay, sa ina-aksaya nyo yung mga pinaggagawa nyo sa na walang mga katuturan. Ultimo magsaing sa inyo, hilaw pa, sunog pa. Okay, tuloy natin. Ang pinakasikat na love team, siguradong marami silang business at endorsement na magkasama. Ngayon ngang hiwalay na sila, masasabing magkakaroon ng pagbabago ang mga napatayo nilang negosyo na nagkapangalan sa kanila. Okay. Matatanda ang pinabulaanan ni Carla ang chika ni Christy. Na mismong si Carla umano ang unang nagsabi na hiwalay na ang Katniel. Sinabi daw ito ni Carla sa isa niyang kaibigan na nakarating naman kay Christy. Yung about dong kay Carla, kay Christy, ito mga biyaya. Kay OG Diaz, alam nyo ba yung sinasabing source ni OG Diaz? May kutob ako dyan, si Carla Estrada yun. Oo, totoo lang. Tapos ito naman yung sinasabi ni Nanay Christy Fermi na source niya, baka baka kaibigan ni Carla Estrada. Sino ba kaibigan ni Carla Estrada? Maaring si OG Diaz din. So ang nangyayari dito, mga viewers, pinapaikot-ikot lang kayo. Pero ito pahiya si pahiya itong si Ma'am Carla Estrada kasi tinanggi niya. Tapos yung ibang mga basher dyan na pinagbabash si Christopher Min. Kay OG Diaz, wala akong pakialam dun eh. Wala akong pakialam dun. Kay Nanay Christy lang may pakialam ako. Kay Nanay Christopher Min, pahiya din yung mga nanghusga sa kanila. Laki siya naninira daw ng relasyon pero totoo pala talaga. Okay, tuloy natin. Ipinost ito ni Carla sa Facebook at sinabing wala itong katotohanan. Magkaraan lang ng ilang araw ay mismo si Catherine na ang nagkumpirma sa hiwalayan nga nila ni Daniel. Marami ang nadurog ang puso sa malungkot na balitang ito sa Katniel. Chapter closed. I hope this finally helps all of us move forward. I won't be entertaining questions regarding this anymore. Thank you for understanding. Okay. Caption ni Kat sa kanyang IG post. Okay. Okay. Tama na yun. Tama na yung mga pinagsasabi nyo, lubos na ako nasasaktan. Oy, naapektuhan din ako nung hiwalayan ng Katniel tsaka yung Katniel Alam niyo bakit? Pinsan ko si Daniel Padilla. Pinsan ko si Daniel Padilla, best friend ko naman si Catherine Bernardo. Saan ako lulugar? Hindi yan ko lang, mag-reaction video na lang ako dito. Charot lang. So dito tayo sa isang video, lahat na to reactionan na natin mga kabiyaya. Baka reactionan pa to ng iba. Sana yun? Eto, Jillian Vicento umamin na. Okay.
Umamin na ha. Tignan natin kung umamin ka na nga ba talaga. So, Yung isang video naman, yung isa video, nalaman ng pangbababae ni Daniel Padilla kay Andrea Brillantes. Tapos ito naman, dito tasan nga natin yung bright. Ito naman, umamin na. So sino ba talaga ang babae ni Daniel? Parang ang gulo na ng kwento. Okay. Jillian Vicencio, umamin na. Ha? Tagal. Masuspend din tong hype na to eh. Sa wakas ay nagsalita na rin ang aktres na si Jillian Vicencio hinggil sa hiwalayan ng Katniel. Siya kasi ang itinuturo ngayon ng maraming netizen na third party umano sa hiwalayan nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Batid ng marami na sa mahabang panahon, inakala ng lahat na si Andrea Brillantes ang babaeng nagutyok sa hiwalayan ng Katniel. Okay. Kaya naman, marami ang naloka na madawit sa issue ang pangalan ng aktres na si Jillian Vicencio. Oh my God. Unang nakatrabaho ng Katniel si Jillian sa Netflix series sa Too Good to Be True noong nakaraang taon. Tapos, Kung saan gumanap siya bilang Tox, ang tomboyish character. pagkatrabaho, babae na. Hindi ako, nasa gitna ako ng Katniel at alam ko naman na yung side ni Catherine Bernardo, masakit sa kanya yung nangyari at ganoon din kay Daniel. So ngayon, kung totoo man, kung totoo man na nambababae si Daniel Padilla, ay hindi na ho rin yun, hindi na ho yun parang ikakabigla natin. Na artista yan, sikat yan, may tsura yan, mayaman yan. Kay Catherine Bernardo naman, hindi rin natin, yun nga lang, hindi natin expect talaga na lulukuhin siya ni Daniel Padilla kung totoo man, Kasi alam niyo yung dating ni Catherine Bernardo bilang bilang ako lalaki hindi siya pang alam niyo yung kataga ng alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Ganun si Catherine Bernardo, hindi lang pang jowa or yung iba diyan yung mga pang camabels. Hindi lang pang jowa, pang-asawa na talaga. Yan yung mga tipo ni Catherine Bernardo. Pero yung ayaw magsalita. Para sa akin hindi na talaga, kaya marami talagang nasaktan at naging hate si Daniel Padilla about dito. Pero sana naman mas maganda siguro kung alamin muna natin yung punot dulo bago tayo magbigay ng isang komento na maaaring makasakit sa mga iniidolo nyo. Kasi dati naman mga iniidolo nyo si Daniel Padilla, di ba? So ngayon hate nyo na kasi parang niloko si Catherine Bernardo. Pero sana naman, tingnan muna natin kung totoo ba. Baka mamaya, baka mamaya si Catherine Bernardo din may kagustuhan nito. Mamaya naman si Daniel din. So hindi natin pa alam yung mga nangyari. Kaya sana wag muna tayo manghusga ng itong issue na itong nangyari kay Daniel Padilla at kay Catherine Bernardo. Marites na marites, no? Mami, nung may minabasa ako dyan, laki mong tama, marites ka. Pakailan mo, di wag ka balong. Ay, nako. Pag nanggigil ako sa'yo, ewan ko na lang. Sabog yung bunganga mo. Tuloy natin. Pa ni Daniel sa serye. Habang ngayong taon, nakatrabaho naman niya si Catherine sa pelikula nitong A Very Good Girl. Okay. Marami nga ang nagulat nang madawit ang pangalan ni Jillian sa issue ng hiwalayan ng Katniel. Nagumpisa ang lahat matapos lumabas ang ilang screenshot ng usapan ng dalawang tao na hindi pinangalanan. Sa nasabing convo, sinabi ng mga nag-uusap na si Jillian daw ang dahilan ng breakup ng Katniel. Okay. Matapos mabisto ni Catherine na may nangyari sa kanila ni Daniel. Ayon pa sa mga taong nag-uusap sa convo, di umano'y umamin pa raw si Daniel kay Catherine na nag-uusap sila ni Jillian. Samantala, matapos ang pag-amin ni Catherine na hiwalay na sila ni Daniel, nabuntong ang galit ng marami kay Jillian. Sa isang panayam sa programang Marites University, maring itinanggi ni Jillian na may kinalaman siya sa hiwalayan nila Catherine at Daniel. Iginiit ni Jillian na magkaibigan lang sila ni Daniel. Ayon pa kay Jillian, humahanga siya kay Catherine na tinawag niyang ate dahil sobrang welcoming at maalaga umano itong katrabaho. Aniya, actually guys, wala po talaga.
Magtotropa po talaga kaming apat. Kami po yung sobrang naging solid. Kami yung nagbabanding-banding. So hindi ko talaga alam saan ang gagaling yung mga sabi. Wait, apat. So isa dun si Andrea Brillantes, tama na ba? Alam nyo kasi, ang nagpapalala lang dito, yung mapatungkol dyan sa mga babae na yan, yung may mga third party, no? Tutusin, hindi, yung mga netizen eh. Yung mga fans, so, tingnan nyo ngayon na wala pang lumalabas na talagang issue about kay Andrea Brillantes at kay Daniel Padilla. Pero, pinupukpok po ng pambaba si Andrea Brillantes. Tapos ito pa, yung ex ni Andrea Brillantes na si Richie Rivero ay umeepal. Nagmamalinis ang loko. Nag-post doon nung nakaraan sa IG account niya. Sa Instagram. Instagram no? Sa Instagram. So nag-post doon na bakit daw hindi daw masyadong binabash si Daniel Padilla. Ano gusto? Ano ka? Feeling Daniel Padilla ka? Tutusin kung hindi mo naging jowa si Andrea Brillantes hindi ka rin masyadong sikat na basketballista ngayon ha. Ay nako. Sobrang welcoming po ni Ate Kat. Sobrang approachable niya. Talagang maalaga po siya sa mga kawork niya. Samantala, ilang netizen ang hindi naniniwala na si Jillian ang third party sa hiwalayan ng Katrin. Kahit din ako hindi. Pagkos ay naniniwala silang diversionary tactic lang ito ng kampo ni Andrea Brillantes. Para mailihis sa actress ang atensyon at galit ng maraming Katniel fans. Okay. Para malihis ang ng Katniel fans. So tingnan niyo yung mga comment dito. Sabi ni ate dito, ay grabe si ate malandi daw. Wala pa nga, malandi agad. Like father, like son. Grabe. Huwag nyo na may dama yung magulang ng mga Ganda din pala ni Tox, idol ko to. Tama na, wala kayong alam. Tama. Sabi naman ni Samantha Ramos, landi. Tingnan nga natin si Samantha Ramos na to. Landi ka naman. Kala mo naman may alam ka sa mga nangyayaring hinayupak ka. Ay, ambot sa Marites, walay klaro. Kaya nga Marites wala, ba't kailan ba may minarites may sapat na ebidensya? May umamin ba sa ganyan? Okay. Dito tayo sa isa. Ito, Sophia ay binunyag ang paano nahuli ni Catherine, si Daniel at Andrea. Alam niyo, ito lang yung inaano ko dito sa mga bagay. Kahit naman anong salita natin, hindi naman makikinig itong mga inayupak ng mga vlogger na to. Yung mga audio dyan. Isa lang, alam nyo, sa totosin lang halos dadalawa lang ata, tatlo na mga audio content creator, yung mga voice, may mga nagbo-voice na siya, wala kang makitang mukha. Yan si Mama Jessie Ferrer, si Ders TV, sino pa ba? Si Gandara. Pero itong mga to, wala, mga sablay. Pero okay na rin yung nagagamit ko naman video nyo Siguro gigil na sa akin yun. I-copyright mo nga. Kasi hindi nila ako makapiright. Ewan ko ba? Paano makapiright? Picture lang yan. Okay, ito na. Ito na yung isa. Sophia, binunyag paano nahuli ni Catherine si Daniel Padilla. Okay, tingnan natin. Sana totoo na to ha. Binunyag paano nahuli ni Catherine si Daniel at Andrea. Okay. Ano nga ba? Paano? Tagal? Usap-usapan ngayon ang aktres na si Sofia Andres matapos niyang ibunyag ang mga nalalaman niya hinggil sa hiwalayan ng Katniel. Matatanda ang kamakailan lang ay nabalot ng lungkot ang marami nang kumpirmahin ng kapamilya aktres na si Catherine Bernardo na hiwalay na sila ni Daniel Padilla. Labis na naapektuhan ang marami dahil nasaksihan nila ang pag-usbong ng tambalan at relasyon ni Catherine at Daniel na umabot ng mahigit isang dekada.
10 years. Kaya naman, marami ang gustong malaman kung ano nga ba ang dahilan kung bakit tila sumuko na si Catherine sa relasyon nila ni Daniel. Kaugnay nito, ilang haka-haka nga ang lumutang hinggil sa totoong dahilan ng hiwalayan ng Katniel. Okay. Ngunit ang pinag-uusapan ngayon ng lahat ay ang haka-haka na may third party sa hiwalayan ng dalawa. Ano naman si third party eh? Isa nga sa mga idinadawit na third party sa hiwalayan ng Katniel ay ang kapamilya actress na si Andrea Brillantes. Bagamat walang sinabi si Catherine, maraming ebidensya. Ito na naman yung third party. Hindi na laos-laos yung third party na yan. Ba't walang katapusan yung third party na yan? Malak ng timang naman yung third party na yan. Magkano ba bayad dyan sa third party na yan? Magkano talent pin yan? Parang ano eh, walang katapusan eh. Di ba pwedeng pagod na silang dalawa? No, di ba pwedeng ganun na nagkakasawaan na sila sa mga pagmumukha nila? Hindi ko naman pinagtatanggol dito si Andrea, pero wala pa kasi tayong sapat na basihan eh. Depende na lang kapag nalaman na talaga natin na gano'n. Naiisa na ako sa mambabatikos dyan. Di ba pwedeng gano'n na nagkasawaan sila dahil sa 11 years na yan? At doon na nalaman yung mga tunay na ugali nila. Siyempre, di ba? 11 years. Pero yung lagi na third party. Wala ba expiration tong third party na to? Na-expired ba yung third party? Magkano ano nito? Magkano bayad dito? Ano nga? Sa birthday ko. Ginawang ano eh, no? Ginawang okasyon eh. Okay, tuloy natin. Lumutang na itinuturo si Andrea bilang dahilan ng hiwalayan ng Katniel. Kawawang Andrea. Isa na rito ang cryptic post ng isa sa mga malalapit na kaibigan ni Catherine na si Sofia Andres. Viral sa social media ang ipinost na larawan ni Sofia na isang lugar umano sa Spain. Ano sabi? Isa sa pinakamatibay na clue na ibinahagi ni Sofia ay ang diamond emoji o brillantes. Batay naman sa pananaliksik ng ilang netizen, ang tawag sa pinto na ipinost ni Sofia ay Palladian Door ng artista si Andrea Palladio. Kung pagtatagpi-tagpiin umano ang mga clue na ibinahagi ni Sofia, hindi may kakaila na si Andrea Brillantes ang kanyang tinutukoy. Ikinonekta rin ng netizen ang pagpunta ni Andrea at Daniel sa Spain na umano'y clue na nakita at sabay na nagbakasyon sa Spain ang dalawa. Samantala, makikitang in-unfollow na rin ni Sofia si Andrea sa Instagram. Paktay, nag-unfollow na. Kung matatandaan, nagkomento pa si Sofia sa Spain photo ni Andrea sa Toledo, Spain ng I Love Toledo. Kaya naman, ang cryptic post at pag-unfollow ni Sofia kay Andrea ay isang matibay na patunay na may kinalaman sa hiwalayan ni Catherine at Daniel. Ito mahirap dito eh. Okay, basahin natin yung comment. Move on na, move on na lang. Yung kasal na nga, naghihintay. Ngayon ako. Ito pa yung isa, si Rowena B. Si Nanay Rowena. Sabi ni Nanay Rowena, sausawerang Sophia. Sana kung wala ng pagmamahal sa isa't isa ay maghiwalay na maayos bago makipagrelasyon sa iba. Betrayal are very painful part of every relationship too. Can't move on. Prayers can erase the pain of the broken heart. Relation. Sabi yan ni Irma Lagundam. Ano pa? Ano pong pangalan nung babae ni Daniel Padilla? Nagtanong ka pa. Kami nga rin, hindi namin alam. Magtatanong ka pa. Dito, dapat palang hiwalayan ni Katnielin. Sinong Kathleen? Catherine. Kathleen. May dinadamay ka na naman. Wala. Ang dami na nga nadadamay dito sa issue. Sabihin mo, Kathleen. Yan Kathleen. Ano yan? Kathleen Belalo? Hay, nako talaga ang buhay, no? So, dito tayo, no? Ewan ko na lang kung hindi na natin basahin to. Wala na tayong magawa dito sa mga ano na to. Ewan ko na lang ba? Hay!
Unang-una, bago ako magano rito, kung may kakampihan man ako, kung halimbawa ang nangyari dito ay tawag dito, yung parang yung hiwalayan nila is parang nagkasawaan lang sila, ganoon. Mas papanig po ako kay Catherine Bernardo, no? Ngayon, kung sa pang bababae naman, sa mga third party na yan, nayupak na yung third party na yan, kay Catherine pa rin ako. Siyempre, babae po yun, no? Mapatungkol naman sa, tapos biglang, ang masama nito, biglang gumanon, no? Lahat ng haka-haka na si Daniel Padilla, yung ng babae, tapos biglang bumaliktad, si Catherine Bernardo pala. Ay, oh my gosh, you're eating my nerve. Grabe yun. Ngayon talagang kakagulat ng Pilipinas yun. At yun, no, napanood nyo naman yung isang video ko, yung about dun sa audio scandal ni Daniel Padilla. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maano na kung siya talaga yung, kasi boses lang yan. Marami naman mga tao na kayang gayahin yung ibang mga boses ng ibang mga celebrity. So, doon pa rin, nililinaw ko sa inyo na kaya hindi ko naman yun nilabas para tawag dito. Kasi may mga nag-comment, ayan na naman si Kaso, asawa ni Kasa. Oo, sabi ko, bakit? Nagbigay lang naman ako ng opinion doon kung totoo ba yun na hindi. Sabi ko, manood kasi kayo. Di yung comment, agad, bash agad, di man lang muna manood. So mga kabiyaya, ano masasabi nyo sa mga napag-usapan natin ngayon? Si Andrea Brillantes nga ba talaga ang dahilan ng paghiwalayan Daniel Padilla at Catherine Bernardo? O talagang ito ay nagkasawaan na dahil hindi naman natin matatanggin na halos ang tagal talaga na rin nila na magkarelasyon, no? Ito pa. Magbabalikan pa kaya ang Katniel? Yung tanong doon, magbabalikan pa ba sila? Baka maayos pa ba to? Baka mamaya nagpahinga lang silang dalawa para syempre makapag-focus din sa mga karir nila, gawa ng mga bata pa tong mga to. Oo, wala pang to. Siguro si Daniel mga nasa 24, gano'n, 22. Hindi ko parang mga gano'n na edad nila, no? So mga bata pa to, maaari pang Tsaka kung wala namang third party na naganap, ay maayos at maayos to. Kasi tutusin ito yung minsan sa relasyon kasi pag nangyayari yung yung parang di ba, may katod nila Kathleen tuloy. Nadamay na ako dun sa isang nag-comment, Kathleen Diba, Katniel, diba? Nagkaiwalay sila. Almost 11 years na palagi silang magkasama kahit saan magpunta. Sa pelikula, laging magka-lab team, diba? Oo. So, maaaring itong nangyaring iwalayan na to, ito yung magbigay ng hudyat sa kanila na hindi ko pala kayang mawala yung isa. Hindi ko pala kayang mawala siya. Ganun, no? So, malay nyo, baka magkabalikan pa tong dalawang to kung walang nangyaring third party. Kasi kung may nangyaring third party at mahirap na talagang magkapatawaran niya. Ika ng iba, nilawayan na ni Judas ang sintron ni Eva. O kaya nilawayan ni Eva ang sintron ni Judas. Yung kaya hindi na yun may na talaga doon. Tinatawag na kapag dinienitos mo doon, malalabas na yung nung babae o yung lalaki kung may nangyari mang third party rito. Pero kung lang to, mga sawa-sawa lang, ay magbabalikan yan. Sa oras na hindi na nila parang hindi na nila nakakasama isa, mamimiss nila yan. Kaya wag mo tayo mawalan ng pag-asa at wag mo na tayo magsasalita ng mga pangit about sa dalawang panig. Dapat nasa gitnaan lang tayo, neutral lang, di ba? Huwag tayo masyadong magpapaniwala sa mga chismis. Oo, huwag tayong paniwala sa mga chismis dyan. So mga kabiyaya, i-comment nyo na lang po ang inyong komento dito sa baba. Walang bayad dyan.
Syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, Jay Guevara TV po, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. Jay Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.